Isang araw lang matapos siyang sampahan ng mga kaukulang criminal charges, inaresto na ng mga kinauukulan si Socorro Bayanihan Services Incorporated, Senyor Aguila o mas kilala sa pagiging Senyor Aguila. Ang iba pang detalye sa balita ni Mia Layagi. Bunsod ng patong-patong na kasong may kaugnayan sa mga iligal na gawain ng kanilang grupo, tuluyan ng inaresto nitong Martes si Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI leader Jayren Esquilario o mas kilala bilang Senyor Aguila at ang 12 pa nilang mga kagrupo. Sa bisa ng arrest warrant na ini-issue ng Surigao del Norte Regional Court, si Senyor Aguila kasama ang 3 opisyal ng SBSI at 9 na miyembro pa ng grupo ay kasalukuyang humaharap sa 21 violations sumatotal. Kabilang sa mga criminal charges na isinampa laban sa 13 individual ay ang 9 na kaso ng qualified trafficking, 8 kaso ng child abuse at facilitation of child marriage. Matatandaan na mayroong nabunyag na mga kaso ng iligal na gawain ng SBSI na karamihan ay mga bata at menor de edad ang biktima. Sa Senate hearing nitong Martes, inilabas ni Senador Risa Hontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang listahan ng mga sanggol at bata na umano'y namatay sa kapihan dahil sa kapabayaan ng mga opisyales ng SBSI na hindi tinugunan ang pangangailangang medikal at hindi sila pinayagang madala sa ospital. Panibagong mga biktima umano ng SBSI ang lumutang pa, kagaya ni alias Chloe na sinabing sapilitang ikinakasal ang mga bata sa mga matatanda at pinipilit din na magkaroon ng sexual intercourse sa pagitan nila. Sa testimonya naman ng isang 79-year-old na matandang lalaki, biktima umano siya ng torture na iniutos ng ilan sa mga opisyales ng SBSI. Sa kasalukuyan, dinala na sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga akusadong miyembro kung saan hindi sila maaaring makapagpiyansa. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.